Nagsimula ang lahat sa isang disyerto, kung saan ang isang bata ay naglalakad, ngumunguya ng isang daliri ng tao, habang hinahanap ang kanyang ina. Sa ilang milya ang layo, isang kotse ang nagmamaneho sa isang kalsada na biglang napadpad sa gitna ng disyerto. Lumabas ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan at nagpatuloy sa paglalakad. Si Wyndham ay isang photographer na pumunta rito para kunan ng solar eclipse. Matapos kumuha ng ilang mga larawan at mapansin na ang araw ay paparating na, sinubukan niyang bumalik sa kanyang sasakyan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo ang isang batang lalaki na tila naliligaw at natatakot. Si Wyndham ay handang tumulong, ngunit mukhang hindi ito gusto ng bata. Tinuro niya ang direksyon kung saan nawala ang kanyang mga magulang at lumakad palayo. Sa pagnanais na tulungan ng bata na mahanap ang daan pauwi, sinundan siya ni Wyndham, ngunit walang pakundangan na tinanggihan ng bata ang kanyang suporta at umalis. Ang tao ay naiwang mag-isa sa kadiliman na hindi alam ang daan pabalik sa sibilisasyon. Humiga si Wyndham para matulog sa lupa, ngunit nagpupumilit siyang gawin yon dahil pabalik-balik sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa araw na yon. Bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang tunog. Sinundan niya ang ingay at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng mga stick na may mga lubid na nakasabit sa pagitan ng mga ito, kung saan nakasabit ang mga bote na lumilikha ng mga himig sa disyerto. Sa harap niya ay isang malaking kanyan, sa ibaba nito ay nakatayo ang isang kahoy na bahay, kung saan ang isang babae ay naglalakad, kumakanta ng isang kanta. Humingi ng tulong si Wyndham, ngunit pumasok siya sa bahay na parang hindi naririnig ang kanyang mga pakiusap. Nakahanap siya ng bakal na hagdan na humahantong pababa at nagsimulang bumaba. Gayunpaman, ang hagdan ay umaabot lamang sa kalahati ng kanyan, at mula doon, ito ay isang ordinaryong hagdan ng lubid. Nilampasan ni Wyndham ang mga ito at lumapit sa bahay. Patuloy siyang kumakatok sa pinto, ngunit walang sagot. Kaya si Wyndham mismo ang nagbukas ng pinto at pumasok. Ang babae, na nakatayo sa kalan, ay mahinahong sumalubong sa kanya, na tila inaasahan ang kanyang pagdating. Inalok niya ito ng hapunan, at bagamat tumanggi siya, inihain niya ito ng sopas at inilagay ito sa harap niya sa mesa. Nagpasalamat si Wyndham sa kanyang mabuting pakikitungo, ngunit patuloy na nagtatanong kung paano aalis sa kakaibang lugar na ito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa batang lalaki na nakita niya at humingi ng tubig. Iminungkahi ng babae na nagngangalang Alina na magpahinga siya hanggang umaga at buong pasasalamat na tinanggap ni Wyndham ang pagtanggap sa kanya. Humiga siya sa itinuro niyang kama, pinagmamasdan ng pag-aayos ni Alina sa sarili at napansin niyang bata pa siya at maganda. Kinaumagahan, inayos niya ang kanyang mga gamit at lumabas, umaasang makakahanap ng daan pauwi. Ngunit kakaiba dahil hindi niya mahanap ang lubid na hagdan na kanyang binabaan noong nakaraang araw. Kung wala ito, imposibleng maabot ang bakal na hagdan. Bumalik si Wyndham sa bahay at kinuha ang kanyang kamera, kumuha ng mga larawan ng paligid at mga guhit sa mga pader ng kanyan. Ang lahat ay nakakakilabot na nagpapaalala sa kanya ng kamatayan sa lahat ng anyo nito. Pagkatapos ay napansin niya si Alina na abala sa pag-aayos ng bubong at tinanong siya tungkol sa nawawalang hagdan, ngunit hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito o nagkukunwaring hindi. Bagamat ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na may iba pang mga residente dito, hindi siya direktang nagsasabi sa kanya ng anuman. Sa kanyang pagkabigo, naglakad si Wyndham sa paligid ng kanyan, panapanahong humihingi ng tulong, ngunit walang epekto. Nang maglaon, hiniling sa kanya ni Alina na maghubad upang malaban niya ang kanyang mga damit, na sinasabing hindi magandang umuwi ng napakarumi. Walang choice ang lalaki kundi sumunod. Nang gabing yun, nagpupumilit siyang makatulog muli, lumabas, at muling naghanap ng daan palabas, ngunit wala. Sa umaga hinanap niya ang bahay at nang makahanap ng martilyo, sinubukan niyang umakyat sa pader ng kanyan. Bigla niyang napansin ang isang paggalaw sa itaas, at pagkatapos ay nahulog ang isang bangkay ng manok, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang balanse at nahulog. Nagkamalay si Wyndham sa kadiliman. Ang kanyang binti ay nasugatan ng martilyo at siya ay sumisigaw sa sakit. Nagmamadaling tinulungan siya ni Alina, ngunit hindi niya sinasagot ang mga tanong niya tungkol sa mga batang nakita niya sa bangin. Sa loob ng ilang araw, pabalik-balik ang kanyang lagnat, hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng gabi at araw, hindi sigurado kung talagang nakakakita siya ng mga bata sa paligid niya. Nang dumating ang araw na nakabawi na ang kanyang katawan, iika-ika siyang lumabas. Hinihiling niya na sabihin ni Alina sa mga bata sa itaas na hilahin siya palabas doon, ngunit nagkunwari itong hindi siya naiintindihan. Inalok niya itong manatili na nangangakong aalagaan siya at sisiguraduhin ang kanyang kapakanan, ngunit hindi ito kailangan ni Wyndham. Gusto niyang umuwi sa totoong mundo. Walang pakundangan niyang itinulak si Alina, tinanggihan ang anumang tulong. Sinuri ng lalaki ang kanyang binti at napagtanto niyang matatagalan pa bago niya ito magamit ng lubusan.
Bigla siyang nakarinig ng mga boses mula sa itaas at tumingala siya para lang makita ang binata na nakahawak sa kamay ng isang dalagita. Masayang nagtanong ang dalawa kung paano sila makakatulong at nang malaman na gustong umakyat ni Windham, nangako ang bata na magdadala ng mga lubid at hihilahin siya palabas gamit ang kanyang winch. Ngunit bago umalis, nagtanong siya ng medyo kakaibang tanong tungkol sa paboritong kulay ni Windham. Sumagot si Windham na ito ay pula at nakiusap sa kanila na magmadali. Umalis ang lalaki at babae at tiningnan ni Windham ang kanyang wallet sa kanyang bulsa na walang balak na kunin ang iba pa niyang mga gamit. Biglang nahulog ang isang lubid mula sa itaas at pinayuhan siya ng parehong binata na itali ang kanyang sarili ng mahigpit na ginawa ni Windham. Sinimulan nilang hilahin siya pataas at inaabangan na ng lalaki ang kanyang pagliligtas, ngunit sa kalagitnaan ay biglang huminto ang lubid. Nakalawit sa ibabaw ng kanyan, sumisigaw si Windham, pagkatapos ay sinubukan umakyat sa lubid mismo, ngunit kulang sa lakas at nauwi sa walang magawa sa ilalim ng nagbabagang araw. Namulat siya mula sa moisture, ngunit nang tumingala siya, nakita niya ang binata na nag-spray sa kanya ng hose, na kinukutsa ang kawawang lalaki. Lumitaw ang ilang iba pang mga bata sa bangin, mula sa mga bata hanggang sa mga binata. Lahat sila ay nakasuot ng mga damit na halatang kinuha sa ibang tao at hindi na angkop ang pag-uugali. Sa pang-aasar kay Windham, sinimulan nilang iindayog ang lubid, dahilan para bumagsak siya sa mga pader ng kanyan, na likas na humihingi ng tulong mula kay Alina. Nakita niyang galit na sumisigaw ang babae sa mga hangal na bata at nawala ng malay matapos ang isa pang pagbangga sa dingding. Nang gabing yun, nagising siya sa kama at agad na sinubukan bumangon. Hindi maintindihan ni Alina kung saan siya patungo, ngunit handa si Windham na gawin ang lahat para makatakas. Ipinaliwanag ng babae na ang mga bata ay walang tirahan, sama-samang nagtitipon sa disyerto, nabubuhay sa abot ng kanilang makakaya. Wala ni isa sa kanila ang nakakapansin na habang nag-uusap sila, ang mga bata ay nakatayo sa bangin, pinapanood ang mga bintana ng bahay mula sa malayo. Kinabukasan, pinapanood ni Windham ang pagpapakawala ni Alina ng isang ibon na inggit sa kakayahang lumipad nito. Dinalhan siya ng babae ng ekstrang set ng damit mula sa kung saan, at bagaman hindi niya ito hiniling, naantig siya sa pangangalaga nito. Lumipas ang oras. Isang araw, nagtanim si Windham ng isang maliit na hardin sa ilalim ng kanyan. Paminsan-minsan, dinadalhan sila ng mga bata ng iba't ibang gamit, pagkain at inumin, na ikinagulat ni Windham dahil walang mga tindahan sa paligid. Hindi niya maintindihan ang ugali nila. Una, pinapakain nila siya, pagkatapos, kinukutsa nila siya. Pero tanggap ni Alina na normal lang ang lahat. Ang lalaki ay nagsimulang pagmasdan ng kapaligiran ng bahay na namangha sa tahimik na kilos ni Alina. Isang gabi, sinubukan niyang magtanong sa kanya na naputol ng mga iyak mula sa bakuran. Pinayuhan ni Alina si Windham na huwag lumabas kapag ganoon ang ugali ng mga bata. Ngunit nagmamadali siyang lumabas sa gabi at nakita ang mga lalaki na nakadamit ng kakaibang damit na nagkukumpulan sa labas ng bahay. Sinimulan nila siyang kutsain, tinulak at binugbog, ngunit biglang naglaho sa dilim. Nagtanong si Windham kay Alina kung sino ba talaga ang mga batang ito. Bakit sila nakatira dito? At bakit siya nananatili sa nakakakilabot na lugar na ito? Ngunit ang babae ay nananatiling kalmado, hindi inaamin na siya ay isang bilanggo. Nang gabing yun, pumunta siya kay Windham. Ang lalaki na nagugutom sa atensyon ng babae ay sabik na tinanggap siya. Lumipas ang oras at lumitaw ang mga unang usbong sa hardin ni Windham. Isang araw, tinawag siya ng lalaking nakakap mula sa itaas. Siya ay pala kaibigan at nangakong magdadala ng ilang soda. Bumalik si Windham sa kanyang mga halaman at hindi inaasahang nakahanap ng singsing sa kasal at mga susi ng kotse na nakabaon sa buhangin. Nang gabing yun, ipinakita sa kanya ni Alina ang larawan ng isang babae. Tinatawag siyang unang ina, ipinagtapat niya na inaasahan niya ang kanyang anak. Natigilan, hindi makapaniwala si Windham sa kanyang narinig. Hindi niya ginustong magkaanak dito, lalo na sa isang babaeng hindi niya halos kilala, sigaw niya kay Alina, pero wala siyang choice kundi tanggapin ito. Kinaumagahan, nakita niyang winasak ang kanyang hardin ng mga lokal na ibon, ngunit kusang loob na tinulungan siya ni Alina na magtanim, kaya siya ay nagpasalamat. Unti-unti siya nahulog sa pamumuhay sa lugar na ito. Si Alina ang nagpapatakbo ng sambahayan at si Windham ay nag-eehersisyo, pinapagaling ang kanyang binti. Isang araw, muling bumisita ang binata na nakakap. Napaka-curious niya at tinanong niya ng maraming tanong si Windham. Hiniling sa kanya ni Windham na tulungan si Alina dahil magkakaroon siya ng anak at kakailanganin nila ng doktor. Hiniling ng lalaki sa bata na magdala ng ilang lubid at isang bagay na mabigat na gagamitin bilang panimbang. Plano niyang umakyat at dalhin sila sa lungsod, kung saan maaari niyang alagaan ang babae at ang binata.
Nangako ang binata na gagawin ang lahat kapag ang lahat ay tulog na o wala na. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isa sa mga nakatatandang lalaki at kinuha siya. Nang maglaon, sinabi ni Wyndham kay Alina na ang bata ay gustong mag-aral, na siya ay matalino, iba sa ibang bata, at gustong mamuhay ng iba. Gusto siyang tulungan ng lalaki at tulungan din siya, ngunit kakaiba ang reaksyon ni Alina. Sinusubukan niyang alamin kung ano mismo ang hindi gusto ni Wyndham rito. Nang banggitin niya ang kalayaan, naguluhan si Alina. Kung tutuusin, walang nagbabawal sa kanya na gumawa ng kahit ano dito. Hindi ba kalayaan yon? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng lalaki ang tungkol sa labas ng mundo, naaalala ang karagatan at isang cheeseburger. Hindi alam ni Alina kung ano yon, kaya ipinaliwanag ni Wyndham kung ano ang laman ng pagkain. Inamin ng babae na sinasabi ng kanyang ina na ang mga kathang isip ay makikita sa labas, ngunit dito, sa disyerto, ang lahat ay totoo. Inilabas ni Wyndham ang kanyang camera at ipinakita sa kanya ang mga larawang kinunan niya noong araw na napunta siya rito, ngunit ang nakakabilib sa babae ay hindi ang solar eclipse, kundi isang random nakuha sa kotse na may musikang tumutugtog sa background. Sa gabi, binangungot siya tungkol sa mga nakakatakot na mukha ng mga bata na nangungot siya sa isang tao. Kinabukasan, narinig niya ang nakakakilabot na sigaw ni Alina mula sa bakuran, at nagmamadaling lumabas, nakita niya ang binata na nakakap na ipinako sa ibabaw ng kanyan sa mga wire. Ang mga ganid ay nakatayo sa bangin, nagtatawanan. Biglang sinabi ng babae na hindi gagawin ng magkakapatid ang ganoong bagay. Inakusahan niya si Wyndham na pumatay sa kanyang anak at hinampas ito ng tabla sa ulo. Pagdating niya, natagpuan ni Wyndham ang kanyang sarili sa isang hawla. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa at pagsusumamo, walang balak si Alina na pakawalan siya. Pinapakain niya ito tulad ng isang hayop at ang kanyang mga anak ay dumarating upang panuorin ang kanyang pagdurusa. Isang araw, nakita niya ang isang dalagita na nakatayo sa bangin. Malinaw na hindi siya taga rito. Nakuha ni Wyndham ang kanyang atensyon, bagaman natatakot siyang sumigaw, natatakot na gisingin si Alina. Pabulong na nagmamakaawa sa dalaga na humingi ng tulong. Naiintindihan niya siya, nangako na gagawin ang lahat ng kailangan, at umalis, tinitiyak sa kanya na babalik siya sa lalong madaling panahon. Naghihintay si Wyndham sa pagtatago, pinapanood ang buntis na si Alina habang ginagawa niya ang kanyang mga gawain. Bigla siyang nakarinig ng hiyawan at nakita niyang hinuli ng mga ganid ang dalaga. Kinaladkad nila siya sa bangin at kapansin-pansing pinatay siya sa harap ng kanyang mga mata. Lumipas ang oras, nananatili si Wyndham sa kulungan. Hindi niya sinasadyang nasaksihan ang mga hindi likas na ritual na ginagawa ni Alina, ng kanyang mga anak, at ng kanyang mga kapatid. Isang araw, bigla niyang sinabi kay Alina na gusto niyang manatili dito habang buhay, upang palakihin ang kanyang anak at mahalin si Alina, na magiging kanyang reyna. Ituturo niya sa bata ang lahat ng kanyang nalalaman at handang ibigay ang kanyang sarili ng buo, at ito ang kanyang pinili. Ngunit pagkarinig ng salitang pinili, tumawa ang babae. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anak. Isa lamang itong binhing ipinagkaloob ng kalikasan sa kanya, at ang batang ito ay kanya lamang. Ang lalaki ay mananatili sa hawla hanggang sa ipanganak ang sanggol. Pagkatapos nito, mabilis na lumipas ang panahon. Sa wakas, dumating ang araw ng panganganak. Sumisigaw si Alina sa bahay habang nagwawala si Wyndham sa hawla. Lumapit sa kanya ang babae, humihingi ng tulong dahil hindi pa siya nagkaroon ng ganitong kahirap na panganganak. Pinakawalan niya ang lalaki sa hawla at ginawa niya ang lahat para maibsan ang sakit nito. Ang mga bata ay nakatayo sa bangin, nanunood sa kung ano ang nangyayari. Biglang nakita ni Wyndham ang isang hagdan na bumababa mula sa itaas, ngunit sumigaw si Alina at nanatili siya sa tabi niya. Ipinanganak ang bata sa sandali ng solar eclipse. Kinuha ni Wyndham ang sanggol na babae sa kanyang mga bisig at hinalikan, tuwang-tuwa sa pagiging isang ama. Nakiusap si Alina na ibigay sa kanya ang sanggol, at nang matanggap niya ang bata, ipinangako niyang papakainin at poprotektahan siya hanggang sa maging bagong ina. Pagkatapos ay tutuparin niya ang kanyang layunin, tulad ng pagtupad ni Wyndham sa kanya ngayon. Sa sandaling yun, isang bata ang palihim na lumapit kay Wyndham at nilaslas ang lalamunan ng nito, at tumwang-tuwa sila sa bumagsak na katawan, na tinitiyak sa kanya na ginawa niya ito para sa ina. Nang maglaon, kinuha ni Alina ang mga gamit ni Wyndham at inimpake ang mga ito sa isang chest, pagkatapos ay pinuntahan ng sanggol, nangako sa kanya na magiging maayos ang lahat. Samantala, ang katawan ni Wyndham ay naagnas sa bakuran ng bahay, tumubo ang mga damo at naging alikabok. Dito na nagtatapos ang pelikula, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na video, at pindutin ang like button ng isang beses, dislike button naman ng 2 beses kung hindi mo ito nagustuhan. Hanggang sa muli.